ang kadalaga. Mga batang naglatagaway nag-atiman sa ilang pagdako, kinsa ang magmatuto, ug unsay ikahatag nila sa katilingban. Mga tawo naulipon sa salangan, nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tanawon, daw nagmalipayon, apan sulod sa dugan na masulubon. Kristohano, magpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus na manluluwas ka? Matagpiking sa orasan, may taong sa kinabuhi makabsan. Asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, ubaling kinabuhi sa kalibutan. Kristohano, pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus na manluluwas ka? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Ang sila'y silutan na tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Kunya di ay ang hinungdan, wala sila masugidlan, atubangan sa Dios kinsay paninglan. Kristohano, pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus na manluluwas ka? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay, kapuso o kapamilya, niya sa kita sa atong pagpadayon sa atong pagpakabana o hinaot nga ubanan ko ninyo sa atong pagpakabana o shout out sa dili pa ta magsugod o magampo. Shout out una sa pinakauna nga nakasunod sa atong pag nakasubaybay sa atong programa sa pagpakabana, no? Si Agring Indico watching from ano ba itong sa kanila, Magalyon nata, no? Magalyon pala itong kanila, Magalyon Negros Occidental, no? Watching. So shout out sa imo Inday Agring, no? Kabalo ko nga diya sa inyo ha, baga-baga po ning kuan diya ba, kalihukang revolusyon mga NPA. So
subaybay lang gani para makabalo mo sa kabalo mo ko nga nailad pud ta sa niaging mga panahon, no? So karon diyan na ta, no? Aron makabalo ta, no? So aron pagsugod nato magampo sa ta atong dapiton ang balaang espiritu nga mamugiya kanato labi na sa matag adlaw atong gibuhaton para kita dili mahumpawak sa kadautan, no? Kay dinhi sa atong gipuy-an nga kalibutan nga gigama sa Ginoo perting ninduta pero daghan pong mga mga sakop ni Satanas nga nadinhi nakiguban kanato, no? O mga fallen angel nakiguban kanato muna nga kan magampo lang kita kanunay nang cares. Ano yung cares? Confession, adoration, rosary daily og Eucharist simba kada Domingo kung mahimo. O diya dayon sacramentals, no? Unay pinaka lig-on nato nga dili ta mahumpawak sa mga dautan kasi kini atong gina-discuss karon di communism, no? Usa ni siya ka pamaagi o gobyerno ni Satanas kasi dili man nimo to Ginoo, no? Kay sila may nagpakaginoo kay usually the communism, the real communism is mahitabo na siya dito na sa Bagong Jerusalem. Diin ang nating karniro na ang maghari, no? Siya na maghari. Ya dito communism gud siya kay wala ay pantay-pantay na dito, wala ay kasakitan. Ang communism nagitukod ni Karl Marx sa kalibutan, tao ang dumala. Ug tao gani magdumala, di gyud na tinuod nga communism. Ano man tungod kay dunay paghakog ang tao, no? Mabitaw nga niabot na 55 years ang kalihukang komunista sugod sa ilang pag-reestablish noong 1968 nung December 26 but wa gyud magkapantay-pantay na sila mo na nga bisan ang ilang gitukod wa mahitabo nga natuman, no? Tungod kay tao man lagi ang nagdumala muna nga ato gani siyang sa tawag gani ato ni siyang ilhon ang mga komunista o giun sa pagsulod na pamanta sa organizing, no? Sa mga barangay para may bawaan nato o giun sa, no? Muna nga sa pagpalay nato magampo sa ta, no? Okay. Isa kay naghang pa ni. Okay? Atong dapiton ang balaan na espiritu para mamugiya nato sa matag adlaw o idugang nato ang cares nga kung gusto tingin na sa samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma nga among singkasing aron mobati o mutagad sa among isigataw. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mapagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himoa kami nga alagad sa imong kalinaw. Din ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Din ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigon namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag.
diin ang kasub-anan hipayo namo sa kalipay. O Dios no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga kapuso ug kapamilya, maayong palis na usab natong tanan. O karon padayon ta sa atong pagpakabana, no? So atong ipadayon ang atong diskusyon atong niagi dirita sa pag-ila, no? Pag-ila o pag-conduct og social investigation, no? Kini nga gibuhat nila o ni siya ang pagsulod pagyod, no, kay kabalo man ta nga ang komunista napukan unya gi-establish nila nadtong December 1968 og unya para malig-on ni siya giapil nila og approach ang simbahan potong pagka 1970 nag-martial law unya nakagayon sila pagtukod sa National Democratic Front, no, tungod kay nag-martial law man, so NDF ang ilang gitukod unya ang Pangulo Pari unya at the time nagpasaka pod sila og mga kabataan makabayan nga ilang gipasulod sa seminaryo unya ang mga seminarista nga kabataan makabayan mo establish pod sila organizing sa mga kanayunan, no, dito sa mga hilit nga lugar labi na sa mga ug sa mga urban areas dito sa mga squatters, no, sa mo na, no, ilang target mo diya kanang mga biktima sa PDII sa ganitong PDII katong poverty, disease, injustice, din the illiteracy. Mga kapuso ug kapamilya, shout out muna tayo, no, shout out sa atong watching karon nagpadayon sa pagsunod kanato si Mac Husi pagmangkon, shout out nimo, no, kini murag ngayon jud po nimo nga ako ipaambit, no, ni pagpaambit nako ngayon po nimo kay namang ka sa katungdanan pod at least makita nimo madugangan ang imong kabaluan ni kay tungod sa kalihokang revolusyon. Unya, oy, Sister Ipen Caparoso watching from San Isidro, Valencia, Bohol. San Isidro sa Valencia, Bohol. Shout out nimo, sister. Kamusta ko kay Brad Mini? Og si shout out pod ni Jennifer Gladys Galiana Haspi nga nagsubaybay na to karon. Og si Igso nako DC Baha, shout out ni Muso, no, shout out Igso. Og si Roger Pagaran Kaduyak, shout out, no, Elsie Adorna Campos from Laguna, si partner Elsie Adorna, shout out nimo partner. Have a bliss di po. Have a bliss din. Matagal na tayo din nakita. Okay, sa ating kasama, retired, Ray Mesias. Shout out sa iyo, Mr. Okay. Padayon ta, no? Sa atong padayon gyapon ta diri sa ato nga pag-ila sa ato nga kalaban sa atong demokrasya, no, nga gobyerno nga kapwa Pilipino, no, kaya pantahan ta mo sa Ako ay Pilipino ni Celeste Legaspi. Okay. Okay mga kapuso o kapamilya, padayon ang pag-organize, no, sa mga SLT na, no, sa SLT na ta padayon sila nag conduct og social investigation
sa kanayunan, then biktima sa poverty, disease, injustice, then the illiteracy, no? Mo ni sila ang target sa pag-organisa kay lagi sila ay biktima sa kalisod, no? Kalisod, disease. Ang disease ani ako utrohon dili ni siya sakit nga physical kundi sakit ni sa nasod nga Pilipinhon kining corruption, no? Mo ni ka cancer nga sakit sa lipunan na sinasabi nila ang corruption. Unya din illiteracy og ang injustice, no, na biktima sa inustisya. So makapuso og kapamilya sanglit kay daghan man lagi ang nabiktima sa PDII dili sa atong nasod nga Pilipinhon, no. Mo nga mo ni target nila sa pag-organisa, no, labi na sa mga kanayunan. Kini nga estima sa pag-organisa nila mo ni siya ang Mao Zedong Tut, no, kanang ang kayabalong magsito katong encircle theory o gikan sa kanayunan paingon sa kasudaran. Atong timan ano kay ang Marxism tut manggod gikan pud ni sa urban paingon sa kanayunan o sa rural. So tagbo siya, no, tagbo ang Mao Zedong tut gikan sa rural areas pag-organize, unya ang Marxism pod gikan pod sa urban magtagbo sila. Unya implementing the Lenin theory, no, kato pinatyanay, no, patyon yun og dili mo kuan mo po nang kang Lenin patay, no, mga mo bitaw nga usually ang maganda naman yung pananaw ni Karl Marx at pananaw ni Mao Zedong doon kay ang kining mga terroristic activities actually Lenin theory po na siya. Wanang ang komunista mo diri sa Pilipinas ay tuloy-tulo ka klase. Marxism, Leninism o Mao Zedong tut, no. Usually dili kayo kuaning Marxismo o kining Leninismo dili kayo ni siya haras, no, dili kayo ang dako kayo nga kuan kining Leninismo kay diha humugna na siya og terroristic activities, no, muna siya. So muna nga muna siya ang combination sa communism dinhi sa Pilipinas. So muna nga karon kay naman ta sa pagkandak sika, no, kanang targeto nila dito sa pag-organize. So niata, no. So dinis pagkandak og sika kinsa ilang ilhon ani, no, kaning mga landlords kaning dagkong yutaan kaning naghaharing uri, no, kay natawag na naghaharing uri yung nagkamkam ng malapad na lupain. So, kumbaga people who owns vast lands with tenants. So dinhi sa timanan nato niha dinhi sa pag-identify nila, gi-identify po nila para mailahan nila og kinsa gyud ang ilag yung makuha og mahimong tinuod nga kakampi. Kaya may tinatawag sila na crucial, no, kanang pag sinasabing crucial gadepende na sa murag agad sa panahon, no, pag sinabing crucial. So mayroon din sinasabing temporary nilang kaalyado, allies, no. So muning diris pag ilan nato sa mga ilang mahimong katawhan, no. So mahimong masa kumbaga dunay crucial, dunay permanent saka temporary. So ato ning ipahayag karon. Okay. So kining landlords balikta, the people who owns vast lands with tenants, gitawag ni siya og crucial, no. Kay kining mga tawhan na maun ni nag-angkon og lapad nga yuta. Usually sa among nagian nga area dito sa Bicol, katong mga tawo nga dagkog yuta dito sa Kumadkad, Sorsogon, dito sa Castilla, Sorsogon, no. Then nagpatabang na mo dito tungod kay ang ilang kabasakan giangkon na sa NPA, no. Giangkon na. So muni siya, no, kanang dagkog yutaan mga landlords, no. So mo sa ni siya kung madunggan nato na siya bitaw nga kining usa sa kanila kaning di ba doon na sila
tulo ka isem, saan ni siya tulo ka isem, de capitalism, imperialism, at saka feudalism. Okay. Kining imperialism mo ni result og pananakop, no, tulad kaning imperialismo Amerikano. Mo ni sila kaning mananakop, pila ning kuan karon China, o manakop ni sila hapon sa una, no, mga imperialism katong nanakop, no, yan mga imperialismo muna. Tapos kini kapitalismo muna nga ito yung kilalanin natin yung mga tao na nakakuan dito kasi ato i-categorize sila unsa crucial ba, temporary o permanent ba sila nga ka-allies nila, no. Tanaw na to ha, di ba? Nganong naaman na sila yung mga panunog, mga terroristic activities. So ato ding atong ilo ni karon. Okay. Ang landlord kanang timan og nagkugyuta mo na bitaw sila nga ang Pilipino nahimong squatters sa kaugalingon nga nasod. Tinuod dili. Maybe tinuod. Nga naman. Kasagaran sa mga Pilipino saop. Unya kinsa ba'y nagtag-iya sa ilang isaupan? Di ba mga Borgis, mga ang uban gani mga langyaw parihao kini mga dagkong kompanya sa packing, di ba? Sa una ang Amerikano tag-iya ana, kisa may trabahante ana, di ba Pilipino? Kisa nang yuta, di ba Pilipino? So mo na ilang ingon nga imperialismo unya kapitalismo, gikapital nila unya nalangkop ang feudalismo sad pagtigay sa yuta. So muna nga ug atong lantawon og munang daghan kaayo mga Pilipino badani og mag-discuss na sila about communism, no, kanya naman kay tagaan magyuta, no, munang daghan kaayo mga saop na may ganyo nga mukuyog musuporta sa kalihukang revolusyon. Una ang ayantang tanan makahibaluan ni kay karon hinay na ato balikon nahinay na ang komunista tungod sa NTF-ELCAC, no? Pero karon anihangyo na pod silang peace talks. Kabaluta nga ang peace talks mo ni siya ang pamaagi nila, ito yung pamamaraan nila para ito ay muling magpapalakas, no? Kaya kailangan malaman natin to at ma-reiko natin sa ating mga kababayan na nailad, no? Kasi alam naman natin na ito mga komunista, expert talaga ito. Ito talaga yung kanila papel, no, na mangilad, no. Okay, padayon ta, no? So kining landlord o nagkamit og dagkong yuta, so crucial ni siya, no, gadepende ni siya, no, kay dili man ni siya permanente kay og mailog nila ni yuta mo nang gitawag og crucial, depende, no, kay mailog nila madlok naman ang kuan na pod na kay para dito sa nagpatabang namo dito sa Castilla, Sorsogon, nakuha gyud namo tong yuta kay kuan man tapos mga armado na pod nagpakita dito, no. So nakuha yuta na balik sa tag-iya. Okay. O mo na siya, no, nya. Kini kaduha kini comprador. Comprador. Ang comprador meaning people who are big traders, no. Traders, no, kini mga comprador, no. Kini mga kapitalista din ito, no, kapitalista. So, ang landlord nabilong siya sa feudalismo, no. Ang comprador nabilong sa kapitalista, no, kay mao man lagi na ang target sa communism na dapat mawala ning tulo ka isem, no. Wala nila una ang doon na pa ikaupat anang ismo, no. So manang ang comprador who are big traders crucial gihapon kanang mga tawo nga nag-angkon og dagkong negosyo o mga buy and sell, no, kanang mag-import, mag-export ana, no, sa ublang nasod ana. So man na siya, no, crucial gihapon na. Pero mayroon silang pakinabang, no, mayroon silang pakinabang kasi
alam naman natin magalingan sila mang-extort, no? Tinatawag nila na magbayad ka ng kaukuluang buwis, no? But ang tutuusin, hindi talaga buwis yan, kundi buwis yun, forced taxation, but extortion talaga yan kasi illegal man sila, hindi pa man sila naging gobyerno, illegal man sila. So, ibig sabihin, dahil illegal sila, ay hindi talaga sila hindi sila karapat-dapat, wala silang karapatan na magpabayad og buhis, no, maningil og buhis. Kasi hindi pa naman sila naging legal na gobyerno. Kung manalo sila, pwede. Pero habang nakikibaka pa lang sila para manalo, sila ay illegal. Kaya matatawag ba natin yan na revolutionary tax? Siguro kasi revolution no? But then talaga ay pangingikil, no? Extortion kasi illegal man sila, no? Kaya sila extortion activities talaga nila yan, no? Tapos crucial ang kanilang pagkaalay, gadipindi. Yung pangatlo is national bourgeois. Ang sabi ng national bourgeois ang national bourgeois mo ng people who owns factories, kining mga negosyante gyapon, nabilong gyapon siya sa kapitalista, no? Sa kapitalista. So, crucial gyapon siya naman kining mga langyaw, no? Langyaw, mga nagyaw, mga factories. So, crucial gyapon siya. Ay kaupat, gatawag og bourgeois, no? Kanang people who has big business, so businessmen kanang kini nagrepresenta na ni siya sa mga Pilipino nga madagkong negosyante. So daghan sa ato dinhi mga dagkong negosyante, di ba? Kinsa man mga negosyante nato dinhi. Kana sila si Lucio-Tan, no? May pa ba si Lucio-Tan? Kaya si may-ari ng Rovina Farm, no? Ng Robinson, ng Cebu Pacific, yan, si Mr. C, no? Yan, sila mga dagkong mga negosyante, no? Yan. Dahil Pilipino yan sila, matatawag yan na ang level nila is temporary. Bakit temporary? Kasi di man malay mo bumagsak yung negosyo nila. No, habang napapakinabangan sila, yan, alayan sila, no? Kasi siyempre pag hindi yan sila magbigay, otherwise isasabotahe yung magkakaroon ng sabotahian, no? So yan ang ng bourgeoista, no? Tapos mayroong tinatawag din na petty bourgeois, no? Sino naman itong mga petty bourgeois na ito? Ito yung mga small businessmen, no? Magagmay nga negosyante. So, ang categorization nila is temporary gihapon. Na naman kay negosyante, malay mo bumagsak nga. Yung sinabi ko kanina. So, yan, no? Temporary pa rin yan. Sabihin, crucial, temporary na. And this is na natin. Tapos, mayroon din tinatawag na proletariat, no? So, yung proletariat, no, na-explain natin yan nung nakaraan nating vlog. People who earns money pinaagi sa singot, no? Pinaagi sa singot, no? Kato nagpatulo og singot, no? Nanarabaho, no? Kanang mga nagtrabaho, no? Sa imong trabaho, basta patulong sangot, mga anong tawag niyan? May tawag diyan basta yan, no? Basta yung nagtatrabaho, yun, papatulo ng pawis, yan, tatawag na proletariat, no? Temporary pa rin. Bakit temporary? Kasi ang matatawag sa proletariat, matatawag din natin yung binubuo ng mga yung factory workers, di ba? Yan, tagas yan sila ng pawis. Yan yung mga mga sinabi ni Lord nga, na magpatulo ka og singot diya sa Genesis 3:19.
no? Magpatulog kag singot aya mo hatag og abot. No, kay imong sweldoan na ipakaon sa imong pamilya, no. Mo na ingon kay nagkasala man lagi si Adan o si Iba. Biblically, ayun yun talaga ang kuan yung papawis ka, yung may dangal na trabaho, no? Marangal kumbaga. So yan, no. Tapos pag 'di ba, pag inorganisa na nila yan, bawang kiimyo, isang pabrika na organisa nila. Siyempre mag-aano yan sila ng butaw, no? Kung magkano ang butaw, no? So, masasabi natin na permanente ba yan? No? Hindi. Kaya, ang kanilang relasyon dito sa mga proletariat ay temporary lang. Kasi, katulad ng mga pabrika na bumagsak dahil sa kanilang pag-organize, hindi na kaya ng kumpanya. So, hindi na sila makapagbigay ng butaw kasi bagsak yung kumpanya eh. May yung trabaho ng komunista, no? Economic sabotage, no? Kaya lalo tayo naghihirap na hindi siguro alam naman ng taga-taas yan na mga namuno sa ating gobyerno, pero yun na nga, ang politika sa atin kasi makikita natin nagkakagulo sila kasi ano sila eh, yung natatakot na hindi nabuto sa sunod, kaya kahit mali susuporta nila yung tatawag na opportunistang politiko, no? So kahit mali susuportahan nila, no? Pagkakataan na nila na suportahan para maging mabango sa mga tao at ibubuto sunod. Kasi hindi naman talaga alam kung ano talaga ugat ng kahirapan natin. Na malaki talaga ang ambag sa kahirapan natin ang komunista, no? Ang Partido Komunista. Kasi ibalik natin sa kasaysayan, nung bumagsak ang unang komunista sa Pilipinas, panahon ni Ramon Magsaysay hanggang kay Garcia, hanggang kay Marcos abutan pa. Naging number 2 tayo sa ekonomiya sa buong Asya at number 1 tayo sa agrikultura. Diba? Yung ating karatig bansa dito nag-aral, nagpagsasaka sa ating bansa dito doon sa dito sa Laguna, sa Los Baños, Laguna, kung saan itinayo yung International Rice Research Institute, yung IRI, no? Kaya tayo nag-number 1. Yung Vietnam na yan, yung ating karatig bansa, dito yan nag-aral kung paano magsaka, kung saan tayo nag-number 1, no? Yan yung ang kadahilan nandun, dahil bumagsak ang unang komunista. At ito na naman sila ngayon, no? Magmula nung pagkatayo nila sa komunista is pero ng 55th nag-celebrate na sila ng 55th anniversary last December 26. See? So matagal na pakikibaka, hindi pa rin tayo manalo kahit mas gobyerno legal at sila illegal kasi nga marami tayong mga leader na opportunista. Usually, kung tutuusin, at saka alam nating lahat, no? Kung alam lang natin lahat ang sistema at nangyayari sa bansa natin, siguro mapipigilan talaga yan. Kaso, kahit nga yung mga sundalo no? Ako, Pepsi pa ako sa trabaho nito hanggang nag-retire na lang ako. Umabot ako ng 36 years in service dahil sa trabaho na ito. Pero, andyan pa rin. Kasi, una, pag na-deploy tayo sa area, babagsak, no? Pero babangon, no? Babagsak, babangon. Kasi nga, hindi natin ma-maintain, hindi natin ma-sustain ang kung paano paano natin i-maintain yung yung kapayapaan kasi halos yung mga taong barangay, yung mga constituents hindi alam sa nangyayari about communism, no? Kaya ang nangyayari pa, ang mga leader ng komunista nakaupo na diyan sa ating gobyerno, no? Yun ang mahirap, no? Kasi hanggang ngayon, ayan, kaya hindi tayo makaahon-ahon sa kahirapan. Tama naman talaga yung sinabi yun ni Ka Eric, no? Silis. No? Kaya inikayat ko kayo kung nasa pagpakabana tayo, no? So dapat tayo maging concern talaga, no? Maging concerned citizen
para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Okay. Okay? Yan yung proletariat, yung taong nagpapatulo ng pawis. Yan ay temporary. Tapos, ang ikapito ay peasant, no? Yung itong mga farmers, no? Ang farmers, ito, matatawag natin sila nga, yung mag-uuma, matatawag natin na permanent. Permanent. Bakit? Kasi, alam naman natin yung mga mag-uuma pag walang tawag nito, walang lupa. Ito yung ito yung mga talagang ina-approach nila at pinapangakuan nila na bibigyan ng lupa. Yung lupa na yung naghaharing uri na sinasabi nila, no? Yung sinasabi na naghaharing uri yung mga nagkamkam ng malaking lupain, ng mga landlords. Yan yung pinapangakuan nila ipapamahagi doon sa mga mag-uuma na walang lupa, no? Ito yung pinapangakuan nila, no? Kaya ang kategory nila dito is permanent, no? Permanent ito sila. Tapos itong lumpin proletariat, sino naman ito? Okay, ito yung nabanggit na natin to nung nakaraan. Ito yung mga tao na mga walang trabaho na bumuhay lang sa simple, no? Tapos umaasa lang sa minsan gumagawa ng kalukuhan, pasaway para magkapira, no? So kasi likas din ito ang katamaran, no? Ito yung mga lumpin proletariat, no? Nakikilala sila sa kanilang pagkatamad, walang trabaho. Tapos kung nasa syudad sila, yun, nangrarakit. Yung racket nila, yung pandurokot, ganun. So, kung magpapansin natin, doon sa Bulacan, ito yung pinukusan na mga armado na dinisiplina nila at binigyan ng trabaho. Pinasama pa din sa armado, no? So, dahil sa kanilang pagbabago, kasi siyempre, ikaw kung disiplinahog armado, sa kadlok nimo magbag-ugyog ka. So, tuwang-tuwa doon ang mga magulang doon sa Norsagaray, Bulacan, na kuha namin yan. Kasi, ilang buwan ba tayo sa Norsagaray? Umabot yata ng October up to January, no? Tayo sa Bulacan. 2005 October hanggang sa January, February 2006. So, mga kapatid, mga kapuso at kapamilya, nalaman natin doon na yung mga pasaway doon, itong mga lumpin proletariat, ang ginawa ng NPA, nung bago pa sila doon sa Bulacan, natatakot pa yung mga tao, kaya sila naging mabangus sa mga tao, sa mga magulang, sa mga pasaway, kasi dinisiplina nila yung pasaway, at simpre sa takot, sila ay nagbagong buhay o nagbago, naghanap kunwari ng trabaho, pero yung iba sumama sa bundok, no? Naghanap ng trabaho sa may nilasang. Kumbaga, alala ko na naman ang Samar. No. Saan yung anak mo? Nay, tay. Sir, nasa Maynila, nagtatrabaho. Tapos, si Kapitan, saan si Kapitan? Nasa Maynila, nagtatrabaho. Maya-maya, na-enkwentro. Pag-enkwentro pa, naiwan yung sa encounter site, naiwan yung wallet ni Kapitan. Binalikan yung mga tao doon sa barangay. Sabi nyo na sa Kapitan nasa Maynila si Kapitan. Oh, sir. Ano ito? Yung wallet ni Kapitan naiwan. Ang sabi ng mga waray, taga Samar, anong sabi? Ay, naku, si Kapitan, no? Nasa Maynilasang pala, no? Yun ang nila, pag nadisiplina nila, mga 3 months after, paalisin nila siguro papuntang Cebu or
kunwari nagtrabaho, pero ang usapan doon, pamundok. No? Tapos pagtanong yung magulang, akala ng magulang, nagtatrabaho sa Cebu or sa Manila. Yung pala nasa bundok. Pag tinamaan, yun na nga. O, nagtatrabaho sa Maynilasang. Yun ang ano. Ang totoo yan, no? Kasi maraming lahat ng, kung kaya sabi ko, makinig kayo ka Eric sa kanya, sa SMNI. Yan lahat ng sinabi yan, totoo yan, no? Kasi, sa kasinatian namin, no? Sa aming karanasan, sa kabukiran, at sa pakikinayam namin sa mga tao sa bundok. Yan nung nangyari. Yan. Kaya itong lumpin proletariat nito, ito yun sa Bulacan ang mga NPA, ang tawag sa mga tao doon na pamahal na sa kanila, ang tawag pugi. Pugi man ang tawag sa NPA sa Bulacan, no? Tapos sa masundalo pangit, hapon, no? Pangit. Hapon ang tawag. Dahil diyan sa lumpin proletariat na disiplina ng mga NPA. Kaya bumango ang NPA sa Kilusan. So yun yung 8 na kategory ng mga tao dyan sa kanilang pagkilala. At base na rin sa pagkilala nila sa mga tao. Halimbawa, kasama, balik natin dito sa nagpapatulo ng pawis, no? Mga proletariat, no? Isa sa matatawag na proletariat kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, no? Isa yan. Tandaan natin, no, pag sa gobyerno, kasi ngayon pag natapos na nila yan, pag-identify sa sino yung crucial, sino yung temporary, at sino yung permanent nila nga kakampi, no? Permanent, siyempre, yung mga peasant, no? Yung mga magsasaka talaga. Kasi nakakuan sila. Ang sentro sa kanilang organizing na maging kakampi ay magsasaka at saka manggagawa. Yun talaga, no? Kaya yan yung permanent nila na kakampi. Tapos so na-identify na nila yan. So malaman na nila kasi pag identify nila, kasama na yun, nakumpleto na yung kanilang SICA, 'di ba? Social Investigation and Class Analysis. Nabuo yung SICA-C, yung the last 2 words o 2 letters ay counterintelligence. Yun, no? SICA-C na. The counterintelligence na identify na nila. Sino yung na-identify nila? No? Ito, pinahuli natin to kasi ito yung matinding na ngayon. No? Yung mga pag-conduct nila ng social investigation, inalam din nila yan kung sino yung mayroong makamag-anak na mga nasa gobyerno. Yung mga politician, no? Yung mga nagtatrabaho yung mga teachers, yung mga sundalo, kapgo, no? Lahat na nasa gobyerno. Ngayon, basta kayo nasa gobyerno ka, ibig sabihin, lahat ng na-identify na yon, di ba, kinukuha na nila yon ng buhis. Kahit sundalo, basta kahit nasa gobyerno ka, kasama ka sa nagbabayad ng buwis sa kanila. Kung magkano ang sisingilin. Nabanggit nga ni Ka Eric, yung mga teachers, yung sa Alliance of Concerned Teachers, may mga butaw yung mga yan, yearly. No? Kung magkano na ba ang butaw ngayon ng mga maestra para sa Kilusan. Lalo na yung mga membro sa Alliance of Concerned Teachers. No? So, kahit nagbabayad ng buwis yung nasa gobyerno, hindi ibig sabihin na kakampi na lang talaga nila yan. Hindi. Bakit? Iisipin pa rin nila yan. Yan ang tinatawag nila na KRMA. Ano sa mga KRMA? Pag ikaw nasa gobyerno, nasa sakupan, tapos nakatira ka doon sa kanilang na-organize
na lugar, no? Infested area kung tawagin. Ngayon, hindi ka exempted na magbigay ng butaw or revolutionary tax or extortion nila. Wala exempted dyan. Magbibigay ka talaga. Kahit nagbibigay ka, ang tawag sa iyo ay KRMA. Ano sabihin KRMA? Ano ba itong KRMA? Ang KRMA, yan yung kontra revolutionaryong masang aktivista. Ibig sabihin, kahit nagbibigay ka, ang tawag sa iyo ay kontra pa rin sa revolutionaryong masang aktivista. Ikaw ang kontra ng masang aktivista. Bakit? Kasi nasa gobyerno ka. Lalo na kung ikaw ay sundalo o kamag-anak mo sundalo, kamag-anak mo pulis. No? Kaya, para sa kalaman ng lahat, no, huwag kayong magtaka. Halimbawa, nakatira tayo, di naman talaga maiwasan yan. No? Hindi rin talaga. Kasi may mga pagkakataon talaga na nakatira tayo sa mga infested o affected areas sa mga komunista. No? Ngayon, talagang hindi pwede, lalo na kung sityo pa yung sayo, nasa laylayan yung lupain mo, na kung saan organized na. No? Hindi pwedeng hindi ka magbigay. Hindi rin pwede, no, na wala yung pangalan mo diyan sa sa pangalan ng sa mga intel natin, sa mga intelligence. Ha? Bakit? Kasi kung KRMA ka sa komunista, sa masa, KRMA ka rin sa gobyerno. Matawag rin KRMA. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi nahahati ka eh. Nasa gitna ka. Ngayon, hindi man pwedeng kahit na hiningian ka. Kasi pag nakatira ka doon, sa area na yon, no, hindi man maiwasan dahil malaki ang lupain mo dyan o mayroon ka mga ari-arian dyan sa infested area na yan, sigurado paghingan ka, magbigay ka. Kasi mayroon nga silang obligado ka magbayad ng kaukulang buhis. No? Obligado ka magbayad ng kaukulang buhis dahil ang iyong ari-arian ay nasasakupan. Ano ba yan? Nasakupan sa kanilang area. Nakalimutan ko yung mahirap talaga, no? Kasi matagal na tayong hindi nag-ano. Basta kayo nasa area, no? Nasa area kanila, obligado ka magbigay ng kaukulang buwis. Sasabihin mo ba yan sa sundalo? Kung sundalo ka, nagbibigay ka, sasabihin mo ba yan? Hindi mo sasabihin. Pero, kung may magaling na intelligence sa inyo, no? Mga operatives, mga counterintelligence sa military, alam yan. No? Minanmanan na kayo dyan. Kaya, umalis ka dyan. No? Mayroon yung nasabi ko na yan dito. Mayroon tayong sundalo sa 30 IB noon na kilala natin. Batang sundalo, bagong sundalo. Kasi anak yun ng kaibigan natin. Ngayon, ang asawa niya pamangkin ng isang commander na nakatira sa Trinidad. Barangay Quezon, no? Barangay Quezon, Surigao City. Tapos yung Barangay Quezon, talagang ang daming NPA. No? Ang daming NPA. Highway yan, highway. Madadaanan yan. Papuntang Butuan, hanggang Surigao City. Madadaanan yan. At nandyan yung NFA, na bodega ng NFA. No? Alam niyo yung kung sino nakapunta dyan sa Surigao City, kung nakadaan dyan, pagdating sa Barangay Quezon, nandyan yung, hindi pa dadating sa Surigao City yan, madadaanan. Andyan yung NFA na bodega. May mga balong-balong dyan sa tabing kalsada. Yan, puro
Matatao kung ako magsabi, puro NPA yan. Oh, puro NPA yan dyan. At may nakatira dyan, commander. No? Kasi nakapag-clear tayo dyan. Ngayon, yun. No? Maraming NPA dyan. Halos may NPA yung ano dyan, nakatira dyan sa tabing highway na balong-balong ang tinirahan. Ngayon, yung sundalo na yun na sinasabi ko, ang asawa niya pamangkin ng commander. Doon din siya nakatira, nagtayo din siya ng balong-balong doon. Tapos, kinuwento niya sa akin na hininga na siya ng uniforme. Later on, hinihingi na siya ng bala. O, kalaban yun eh. Yung hiningi sa kanyang bala, saan papunta yun? Diba? Sabi ko sa kanya, umalis ka dyan. Dahil malalagay yung pangalan mo sa order of battle sa sundalo. Oh, kasi ano ka na yun, nagbibigay ka na, nagsusuporta ka na sa kilusan. Oh, yan ang sinasabi ko. Na kahit sundalo ka, hindi ka exempted na magsusuporta sa kilusan kung ang mga ari-arian mo ay nasakupan sa kanilang area. Kaya, yan ang yung malaking problema. Kaya marami tayong mga sundalo, dual. Marami. Kaya, di ba, nabanggit ko na rin na nandun kami sa Bicol. Okay. Sa Bicol. Na kahit yung baril, serial number ng baril namin, nakuha sa kalaban, ilan kami, mapangalan namin, serial number ng baril nga malfunction, nandun sa na-recover namin dokumento sa encounter site, nakuha namin. Kaya inalam namin, siyempre hindi basta-basta yun, napunta sa kanila. Ibig sabihin, galing sa amin ang nag-report doon. O, di nalaman namin na sundalong taga-signal nakatira sa infested area at siya yung nagbigay doon ng impormasyon sa kalaban. So, simple lang, no? Ganun lang kasimple talaga ang pagkilala sa kalaban. Kaya dapat lahat tayo ay concerned dito, no? Lahat tayo concerned dito. So, yan, no? So, ibig sabihin, KRMA. Mga kapusot kapamilya, medyo mauubos na naman ang oras natin. Kaya, shout out muna tayo, no? Shout out muna tayo at tayo ay sabi to, ayaw ng tumuloy, ha? Okay. Okay, shout out sa aking maninoy. Ang Sisyo Chan, ang team leader ko. Ang pinanggaon nga maninoy. Shout out sa imo haninong. Usan na pod karon ka katekista. Shout out ni Ninong. Oy, si Bardix. Itok. Shout out, Bardix. Junalyn Ladira Banag. Okay, Inday. Shout out ni mo, Inday. Kamusta naman mo diha, Inday? Kamusta? Kamusta tanan? Okay, shout out din. Oy, shout out Manong Agring. Ang Efren Molina sa Hawaii. Shout out ninyo tananang. Nanta mo sa maayong panglawas karon o abunda sa grasya sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Shout out ninyo nang. Shout out kay ang Hilito Balaba watching. Shout out sub kay Maria P. Kukilya sa Kamambugan. Okay, sa tanan nga nagsubaybay sa atong pagpakabana sa atong barangay. Kulang gihangyo nga pagpakabana ta, labi na nga ang atong gobyerno karon medyo
di na pod masabtan, no? Di na pod masabtan. Amiya kinahanglan parte sad sa atong sistema sa gobyerno atog yung ilhon, no? Sa ato nga topic, no? Kaya atong topic sa BEC gini siya. Kasi ang BEC manggod mo ni ang pagpakabana ang tinuod, no? The basic ecclesial community kay kita katawhan man sa Dios. Amo ni pagpakabana. Unya na-explain na nato ang spiritual aspects. Ato po na ibalik og explain ini guman, no? Spiritual aspects. Ang ato explanation karon ay kaduhang aspeto, political aspects. Actually, doon na tayo unang ka-aspeto nga ini discuss ani nga pagpakabana, no? Spiritual aspects humana, political aspects kini karon. Sunod ani pag nahumani ang political aspects is adto ta sa economic aspects, tapos cultural aspects, social aspects, environmental og ecological aspects, the last, no? Unom ka aspeto ni atong i-discuss. So mga kapusog kapamilya, awa naman tayo oras. Busa mag-ampo ta para mahuman na atong pagpakabana o ugma siguro og natay time, so padayon ta sa atong tulumanon sa pagpakabana. Okay, mag-ampo ta. Salo sumanog sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kasipan, aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Hinita sa imong gugma ang among singkasing, aron mubati o butagad sa among isigataw. Lilisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati, o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot, dalita namo sa kadait. Di ang pagdagmal, balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap, dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit, banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan, hupayon namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, kakami lipayon kay sa paglipay. Kakami pagasabton kay sa pagsabot. Kakami higugmaon kay sa pahigugma. Tungod kay diha sa paghatag, kita makadawat. Diya sa pagpasaylo, kita mapasaylo. O diya sa pagkamatay, kita matawo. Ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kapuso o kapamilya. Makasapa, maayong hapon sa tanan. O sa sunod na tong tulumanon. O mabuhay tang tanan. Diya sa pagpakabana. Shout out na tong tanan, maayong hapon. Praise the Lord. Hallelujah.